You're praying, you're wishing, and you're working na magkaroon ng kotse. Tapos nung nagkaroon ka ng kotse, puro pagtitipid ang ginagawa mo. Then, isang araw, gigising ka, wala na ulit yan na resultang yan. Namiss mo ba ako? Di ba? Yahoo! Siyempre, namiss ko rin po kayo. Inom muna ako ng tubig at kumain ako ng mangga. Bago ako magsimula, gusto ko lang pong pasalamatan kasi si Miss Alice Totanes. Sabi niya, magandang araw sa'yo. Gusto ko lang magpasalamat dahil sa pagbabago ng anak ko. Mula nang mapakinggan ka niya, nagbabasa na siya ng libro, naglilinis na ng bahay, naging makadiyos, at hindi na siya lagi nasa barkada niya. May ambisyon talagang siyang yumaman at laging yung gusto niyang gawin. Lagi ko siyang pinagdarasal at alam ko, ikaw ang pinadala ng Diyos upang magbago siya. Sana ay marami ka pang magawang content, mas maraming taong mamulat. Hayaan ko na daw mga basher. Anyway, thank you po sobra, Ma'am Ali, sa concern. Yung sa basher naman po, okay na po, naka-move on ako niyan. Medyo natagalan na po gumawa ng vlog kasi right now po, may bago po kasi kami mga division sa company na ginagawa ko po. And na-focus po kasi ako sa insurance kasi may panibago akong goal na basta dahil po namin matutulungan nakikita ng malaki. Kaya yun muna yung pinagtuunan ko ng pansin. And currently right now, smooth sailing na po ulit yung network ko, yung community po. Kaya gagawa na ulit ako ng vlog. Okay, ang pag-uusapan natin ngayon, classmate. Kasi alam ko, miss na miss ko kayo. Alam ko miss na miss ko yung pinagsabay-sabay ko ng bilis ng utak ko. Alam ko na miss ko na kayo at alam kong nami-miss nyo rin ako. Diba? Parang pinagsama ko ng body. Anyway, kaya pag-uusapan po natin right now is manifesting desire. Paano natin i-manifest ba talaga yung mga gusto natin? Kasi sabi ko nga palagi actually, for this past few weeks, nakagawa kasi ako ng isang formula na paano ko mali-level up ulit ang income at paano mas lalong kikita ng malalaki yung mga handle ko pong grupo. Kaya sabi ko kasi sa kanila na meron kasi akong pattern na sinusunod lang talaga dito sa mundong to na pag natutunan mo at naging sensitive ka lang sa pattern na to, magiging madali makuha mo lahat ng mga gusto mo sa buhay. Okay, kaya i-discuss ko po to sa inyo kasi saktong-sakto po tong topic ko sa current na dinaanan ko. May mga mentoran po kasi ako. Tapos may mga nakita ako na dapat nilang i-improve. Okay, bibigyan kayo ng example. May isa akong downline na gusto niya lumaki ang network niya, kaya lang meron siyang issue. May problema pala yung downline niya. To kada store shirt ng tinitrace ko, yung problema ng downline niya, February pa. At hindi niya na-settle for ilang buwan na. And sabi ko sa kanya, alam mo, gusto mong kumita ng malaki. Gusto mong lumaki ang network mo. Pero, opposite yung ginagawa mo. Bakit? Okay. Unang-una, kaya ka nasabing opposite kasi gusto mong lumaki grupo mo, may concern yung isang downline mo, hindi mo inaayos. Then you're already sending a message sa mundo kasi lagi ko po sinasabing Earth is just a receiver ng message na binibigay natin. In short, ibibigay lang ng Earth kung ano yung tinatapon natin. Kaya nga 'di ba bakit ang mahirap lalong nagiging mahirap kasi yun yung mundo nila. Ang mahirap gustong yumaman. Wala naman taong ayaw maging mayaman, lahat naman tayo. But kadalasan, iba yung sinasabi sa ginagawa. Kaya parang downline ko, sabi ko sa kanya, pansinin mo, gusto mong lumaki network mo. Isa lang yan na problema, hindi mo pa inasikaso. Then ano yung message na sinasabi? Bakit ka bibigyan ng mundo ng mas maraming downlines kung meron ka ng isang may concern na hindi mo inaayos, hindi ka rin ba aware na pag dumami downlines mo, lalong dadami problema mo? Then it is simply saying na habang ayaw mong solusyonan yung problemang yon, you're already saying na ayaw mong lumaki ang network mo. Okay, clear ba tayo? Kaya doon siya na medyo nahimasmasan, sabi niya, oo nga no. Kaya nga ako, gusto ko lang pong maintindihan po ninyo, if you really want na maging mayaman, example, yung term na gusto niyo pong yumaman, hindi po tama na gusto mong yumaman kasi wala ka nang gagawin. Gusto kong yumaman kasi para hindi na ako na mga problema ng bayarin. Baliktad po. Kasi sa totoo lang, classmate, pag yumaman ka, mas marami kang bayarin. Di ba parang, isipin mo isang negosyo. Mayroon kang sari-sari store. Isa lang sari-sari store mo. Mas konti ang babayaran mo kasi baka binabayaran mo sarili mo lang. Or minsan nga, wala ka pang sweldo. Yung konting kita sa sari-sari store, yun ang panggastos-gastos nyo. Pero pag nag-expand ka, dadami bayarin mo kasi hindi ka naman pwedeng mag-expand na ikaw pa rin nagbabantay. Siyempre, mag-hire ka ng empleyado.
Kung isa lang ang store mo, baka pwedeng hindi ka pa magbayad ng tax, hindi pa mainit sa mata ng gobyerno. Pero pag marami ka ng stores, obligado ka na magbayad ng tax, obligado ka magbayad ng minimum wage sa mga empleyado mo. In short, habang nagkakaroon ka ng expansion, oo, lumalaki ang income mo, pero lumalaki din ang gastos mo. Kaya dapat maintindihan mo na habang dumadami mismo ang downlines mo, dumadami din po ang sakit ng ulo mo. Kaya pag ikaw mismo nagsabi na ayaw ko magkaroon ng sakit ng ulo, you're already saying na ayaw mong lumaki ang network mo. Kaya ganun din po, classmates, sa mga manonood dito na maybe iba man tayong industriya, you should learn to love the problem na meron mismo sa loob ng industriyang ginagalawan mo. Kasi pag ang mahal mo lang yung isang side, hindi magmamanifest yung gusto mo. Dapat mamahalin mo siya ng buong buo. Parang ito din, may isa naman ako doon, may mga sasakyan, pero hindi inaayos yung sasakyan. May mga gasgas, hindi pinapaayos. May mga event kami, hindi dinadala yung kotse kasi nagtitipid sa gasolina. Now, sabi ko, medyo opposite na naman din ang sinasabi mo sa ginagawa mo. You're praying, you're wishing, and you're working na magkaroon ng kotse. Tapos nung nagkaroon ka ng kotse, puro pagtitipid ang ginagawa mo. Then, isang araw, gigising ka, wala na ulit yan na resultang yan. Always remember, napakasimple lang. May dalawang puno. Yung isang puno, lagi mong dinidiligan, nilalagyan mo ng fertilizer, darating ang time itong punong to, lalaki at lalaki to at mas maraming bungang ibibigay to sa'yo. Yung isang puno, hindi mo iniintindi, possible, baka mamatayan. Isipin nyo na lang po, ganun din po ang results, ganun ang career, ganun ang love life. Pag hindi mo yan inalagaan at hindi mo yan laging binibigyan ng energy, ginagamit, di ba parang, ako natutunan ko dati, akala ko parang paniniwala lang to na yung meron kaming dating makopa sa bahay, dumating sa point dati nung pinamimigay ko ng pinamimigay, lalong marami yung bunga. Tapos may times na dating parang huwag natin ipamigay, atin lang yan, mas lalong kumonte ang bunga. Then doon ko na-realize na ang earth, ibibigay niya pala kung ano yung lalong binibitawan. Diba sabi ko nga palagi, classmate, kung wala kang pera ngayon, mas dapat ka magbigay ng pera. Maybe ang pera is just energy. Sabihin mo, saan ako kukuha ng pera? Pwede kang gumawa ng paraan. Pwede kang mag-overtime sa trabaho mo, pwede kang mas magsumikap, pwede kang maghanap ng ibang sideline para mas lalo kang merong bibitawan. Kasi di ba napakasimple, classmate? Malungkot ka. Kaya ka wala or lack. Yung lungkot, example, kaya ka malungkot kasi meron kang lack ng happiness. Ipamigay mo yung happiness na yun. Anong ibig sabihin? Maghanap ka ng ibang tao, pasayahin mo. Pag napasaya mo yung taong yun, pag hiwalay nyo, dalawa na kayong masaya. And ganun ang ruling ng mundong to. Kaya sana maintindihan po natin, classmate, na you need to be very clear kung ano yung gusto mo. Kasi katulad sa akin, nung ako po nagne-network, I love problems. Ang lagi kong sinasabi sa downlines ko, bigyan nyo ako lahat ng problema, ako tutulong mag-solusyon dyan. Kasi for me, yun ang growth eh. Gusto kong nai-stress ako. Dati hindi pa po ganun kalaki grupo ko. Ang grupo ko dati Bicol pa lang and Manila. Then, nag-apply po ako, may tinatawag po kasi sa company namin dating Speakers Bureau, na pwede ka maging speaker, papaikutin ka sa buong Pilipinas, na walang bayad yon. Sagot lang ng kumpanya yung airfare, yung hotel, yun ang sasagutin nila, pero yung pagtotok mismo, walang bayad yon. Tinanggap ko yung trabahong yon. Ako mismo nag-apply sa office, sabi ko gusto ko maging Speakers Bureau. Pag pumupunta ako ng Davao, ng Cebu, ng Cagayan de Oro, Iloilo, kahit saan ako lugar pumupunta, may mga namimit ako doon na hindi ko grupo, hindi ko downlines. Pero kung ituring ko, para kong downlines, minsan nga, higit pa sa downlines ko ang turing ko sa kanila. Then, habang ang challenge kasi sa akin, sabi ko, paano lalaki grupo ko kung hindi ko siya iiwanan? Lalaki grupo ko na dapat kahit wala ako, nagpa-function pa rin siya. Kaya that time, nung umiikot na ako sa Pilipinas, habang nagtotalk ako, I'll make it sure na naaasikaso ko pa rin yung grupo ko kahit nasa ibang lugar ako. Then, nung nagagawa ko na siya, nakakaikot ako sa iba't ibang group, at the same time, naaasikaso ko yung existing grupo ko, dun na ako. Sabi ko, Lord, napatunayan ko naman na kaya kong mag-asikaso ng maraming grupo. Ito, kahit hindi ko nga grupo, inasikaso ko. Sana naman, gusto ko magkaroon na rin ako ng sarili kong grupo na aasikasuhin talaga. And nangyari po yun. Kaya nga, di ba lagi kong sinasabi, dapat makarating ka muna sa future mo bago maging reality yung future mo. In short, kung nakikita mo ang sarili mo na successful, na ikaw yung pinakamagaling sa industriya yung ginagalawan mo, dapat nakarating ka na doon. Nakikita mong ina-awardan ka, nakikita mong habang yung mga tao nakatingin sa'yo, pinapalakpakan ka, nakikita mo na kumikita ka ng malaki, nakikita mo na tuwing naglalakad ka, iba na tingin sa'yo ng ibang tao kasi they are very inspired. Dapat makarating ka doon.
Kasi bago ako nakarating kung nasaan man ako ngayon, narating ko na to bago pa mangyari sa totoong buhay sa present time. Kasi hindi naman ako magtutuloy-tuloy kung hindi ako nakarating. Kaya kailangan nyo po magkaroon ng clarity na hindi pwedeng magiging successful ka na puro masarap lang mararanasan mo. Magiging successful ka kasi dalawa mararanasan mo, masarap at hindi, at dapat pareho mo yun ma-enjoy. Sunod, isa pang nakita ko napaka-importante, classmate, na dapat kung meron po kayong ginagawa ng kahit man ano, etong magiging advice ko po sa inyo. Tandaan nyo, classmate, ito yung pinakamaganda. May difference ang customer service, customer experience. Ito, nakikita ko tong flaws ng marami kong mga downlines at sa industry yung ginagalawan ko. And I'm sure sa ibang industry ganun din. Ako, pag nagkakaroon ako ng downlines, kung masipag ako habang nire-recruit ko sila, mas sobrang sipag ako pag member ko na sila. Kasi for me, I always believe yung tinatawag na customer experience. Ang customer service, gagawin mo yung trabaho mo. Ang customer experience, gagawin mo yung trabaho mo, pero higit pa doon ang ipapa-experience mo sa kanila. Kaya nga, di ba kung naalala yung sabi ko kanina, pag ang downline ko may mga concern, hanggang pinakamabilis na kaya ko yung tatapusin ko yan. Never kong pag-aantayin. Itatrato ko parang hari at reyna ang mga downlines ko mismo. Ganun ako mag-handle ng mga... Kaya, yun ang pinaka-weak ko bakit ako naging successful. Kaya para saan kung ano ang field man po na ginagalawan nyo, huwag nyo pong tingnan as numbers lang po or pera lang po ang customers nyo or ang kliyente nyo. Tingnan nyo yan parang pamilya nyo. Sabi ko, may isa ko na rin dito bigla ko lang naalala, nag-pop up. Papasok siya sa tindahan ko, stranger. Lalabas siya sa tindahan ko, family na kami. Di ba ang sarap kung gano'n ang paniniwala po natin lahat, classmate? Tandaan mo, huwag kang pumalakpak na marami kang bagong kliyente. Ang tanong, nasaan yung luma? Di ba mas masarap, marami kang bagong kliyente kasi yung mga kadalasan bagong kliyente mo galing sa lumang kliyente mo kasi nagre-refer sila at yung luma mo andyan pa rin. Always remember, ang success, hindi po to sprint. Hindi nga rin to marathon eh. Kung akala ko dati marathon, ang pinaka-bottom line, lifetime po ang success. Kaya as much as possible, kung ano man pong business ginagalawan nyo, kung ano man ginagawa nyo ngayon, alagaan nyo yung lahat ng tao na nakapalibot sa inyo, lahat ng taong connected sa ginagawa mo. Kasi yun po ang ginawa ko bakit hanggang ngayon, for more than 21 years sa industriya ng networking, hanggang ngayon maganda po ang nangyayari sa akin because I treat them as a family. I treat them na parang ako mismo sila. Alam ko yung pakiramdam na nagsisimula, alam ko yung pakiramdam na walang-wala, alam ko yung pakiramdam na minsan parang wala kang kakampi, and because of that, kaya yun ang pinupunan ko sa mga taong handle ko. Kaya for now, yun lang muna. And lastly pala, klase, bago tayo pakilimutan, taasan nyo lang po standard nyo. Ang pinaka-basis for us na maging asinsado sa mundong to, taasan mo lang ang presyo mo sa sarili mo. Huwag ka makontento sa 30, kung kumikita ka ng 30, anong pakiramdam kumita ng 50, kung kumikita ka ng 50, anong pakiramdam ng kumita ng 100. Kasi end of the day, classmate, tayo ang nagbibigay ng presyo sa sarili natin. Kaya ano pang inaantay mo? Taasan mo na ng sobra ang presyo mo sa sarili mo para marami tayo na magtutulungan sa bawat kapwa natin Pilipino na maghilahan ng mag-ilhan pataas kasi kayang-kaya naman talaga natin na umasenso sa mundong to. Kailangan lang natin tiwala sa sarili natin.